Alright, mayroon tayong itong isang tanong mula sa aking isang viewers. Saan ba pwede makakuha ng SMAO NC2 o saan pwede mag-aral ng SMAO NC2? So actually, sa skills na mga training, number one dyan, ang nagbibigay ng training is the TESDA, the Technological Education Skills Development Authority. It is a government agencies which in charge sa mga skills. So kung gusto nyo makakuha ng free training, pumunta lang kayo sa pinakamalapit na TESDA center sa inyong city o sa province ninyo. So ang TESDA nagbibigay yan ng scholarship, maraming scholarship na ino-offer ng TESDA. Mayroon tayong scholarship na nagbibigay pa ng allowance, at saka mayroon ding pure scholarship lang, yung TWSP scholarship lang yun. So sa mga gustong kumuha o mag-avail ng free scholarship, pumunta lang kayo sa pinakamalapit na TESDA center. At saka meron ding mga private training center na nag-offer ng skills, lalong-lalo na sa SMAO, yung mga private school, tickbook na mga schools, training center. Pero mayroon yung bayad, mayroon yung kailangan mo na magbayad sa private training center. Pero sa TESDA pa rin yung nagbibigay ng assessment. So I hope sa mga hindi pa alam kung saan makakuha ng SMAO NC2, kasi yung SMAO mayroon tayong SMAO NC1 at saka NC2. Yung SMAO NC1 prerequisite yun, kailangan mo yung kunin bago ka makaproceed sa SMAO NC2. So ang SMAO NC1 kumbaga locally employed sa local, yung within the Philippines lang tayo pwede makapagtrabaho ng mga basic welding. At saka yung SMAO NC2, yung requirements pag mag-work tayo abroad, yung kailangan natin na national certificate yung SMAO NC2. Pero usually yung SMAO NC2 requirements lang yun pagdating natin, let's say for example sa Japan tayo magpunta or to magtrabaho. Usually ginagamit natin we're not using stick or SMAO, ginagamit na usually yung FCAO, yung ginagamit natin. So, for example sa mga shipyard, FCAO na yung ginagamit.